Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito tatalakayin natin kung aksidente ka nga bang nagawa ng Diyos or aksidente ka bang nilikha ng Diyos. So nabuhay ka ba sa mundong ito kasi aksidente lang, ganun. So Psalms chapter 8 verse 3 to 4 ang sabi rito, when I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which do you have set in place, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him? So, muna tayo sa unang katuruan ng sabi rito, fine-tuning of creation reflects intelligent creator. So, pag sinabing intelligent creator, kumbaga, matalinong paggawa. So, kumbaga, ibig sabihin, ginawa ka dahil meron kang creator. Kumbaga, hindi ka nabuo lang. Hindi ka umusbong lang. Hindi ka bigla na lang sumulpot sa mundong ito. Sinasabi rito na lahat ng bagay sa mundo is merong creator. Lahat ng bagay sa mundo ay talagang pinag-isipan. Lahat ng bagay sa mundo kaya yung ginawa dahil meron niyang silbi, dahil meron niyang paggagamitan. So ayun, sa ikalawang teaching sabi rito, life's complexity is divinely purpose. Yun nga, gaya ng sabi ko, lahat ng andito sa mundo, lahat ng mga bagay dito sa mundo may purpose. Ultimo yung lahat. As in, talaga lahat. Papunta sa halaman, sa lahat ng halaman, lahat ng hayop, lahat ng bagay, lahat ng mga nag-e-exist. Literal na lahat ng nandito sa mundo meron niyang purpose. Meron niyang dahilan kung bakit naandyan yan. Meron niyang ginagampanan kumbaga meron niyang role dito sa mundong ito. No? So, lahat tayo ay divinely purpose. Kumbaga sinasabi rito yung gawa ng Panginoon, kumbaga tayo ay may purpose base para sa ika-glorify ng Panginoon. So sa ikatlong teaching sabi rito, intelligent design glorifies intelligent designer. So yun nga, gaya nga ng sabi ko, yung mga tao, ikaw ginawa ka, ikaw meron kang creator, si God, at ikaw din yung dahilan kung bakit nag-glorify si God. So, kumbaga, ginawa ka niya dahil sa kapangyarihan niya, napakagaling niya dahil nagawa ka niya, dahil nalikha niya lahat nandito sa mundo. So, kumbaga, yun yung nagpapakita ng pagka-glory niya. Yun yung nagpapakita ng kung gaano siya kagaling, kung gaano siya makapangyarihan. Ano? So, kumbaga, ikaw, pag meron kang bagay na ginawa, kunyari, pintor ka, may ginawa kang pintor, may ginawa kang painting, sabihin sa'yo, sino bang gumawa nito? Di ba pinupuri ka pag maganda yung gawa mo? Parang ganun din sa Panginoon, na ginawa niya yung tao, ginawa niya lahat ng bagay dito sa mundo, so dapat, so talagang kapuri-puri siya. So talagang, dapat siyang puriin, ganun. So sa unang application, para ba natin ito may apply sa ating mga buhay? So, always go back to your Creator. Tandaan natin ang Panginoon ang gumawa sa atin. Ang Panginoon ang nagmamay-ari sa atin. Ang Panginoon ang dahilan kung bakit tayo nag-exist dito sa mundo. So, kailangan natin gawin is laging magbalik sa Kanya. Siya ang pagsilbihan natin. Sundin natin yung mga utos niya. Gawin natin yung mga bagay sa ikadulugod niya. Sa ikalawang application, sabi to believe that God created you for a purpose. Maniwala ka na meron kang dahilan. Maniwala ka na may purpose ka. Hindi ka nag-exist dito sa mundo. Hindi ka bigla na lang sumulpot dito sa mundo dahil wala lang. Hindi ka nabuhay dito sa mundo dahil wala lang. So, kumbaga paniwalaan mo, maniwala ka, believe na you have a purpose, na we have a purpose, na everyone dito sa mundo ay lahat ng tao meron yan purpose. Meron niyang dahilan kung bakit naandito. Meron niyang gampanin dito sa mundong ito. So, sa ikatlong application, sabi rito, cultivate your God-given design for God's glory. So, kumbaga yun nga, ginawa tayo ng Diyos. Ginawa tayo ng Diyos ng may purpose. And yung purpose na yun is hindi yung basta purpose lang. Ginawa tayo ng Diyos para sa purpose na paglingkuran siya. Lahat ng mga bagay dito sa mundo nagawa para i-glorify ang ating Panginoon. Kumbaga naka-design yan, may kanya-kanyang role yan kung paano nila mag-glorify yung Panginoon sa pamamaraan na pwede sa kanila. So, yun lamang po ang napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.